Hindi tayo nagtatasa ng boses dito dahil may personalan tayo. Nakakaawa lang yung mga kababayan natin dahil sa iba nating mga kasama. Nag-uumpisa pa lamang, napakadami ng nakabasurang sasakyan. Gusto kong makarating sa ating Pangulo, President BBM, na nag-uumpisa pa lang tayo, ang dami na nating basura. Pag hindi napigilan ng ating Pangulo itong ginagawa ng ating mga kasama, hindi magtatagal, basurahan na tayo. Simpleng tanong, paikot-ikot. Napakahalaga po ito sa ating mga kababayan, Mr. Chair. Hindi naman po ito natin concern. Ito concern ng mga drivers, mga pasahero, mga operators. So please, Mr. Chair, LTFRB, simplihan po natin ang tanong. Hindi ako makamove on dito Merong fare increase, may pagtaas ng pamasahe sa pinatutupad ninyong modernization program. Meron po o wala? Wala po, Mr. Chair. Pambira, Mr. Chair, may ebidensya na nga po ako Where is RD Region 6, LTFRB? Mr. Chair. Is the RD of Region 6 present? Please take your seat. Gusto niyong magpakulong? Ay, nako. Yes, Mr. Yes, Mr. Chair. Baka first time nating magpakulong ng lawyers. RD, Region 6, LTFRB. My time is running. Mupo ka na dyan o tumayo ka. Don't worry, Your Honor. Hindi ko i-relax sa oras mo. Thank you, Mr. Chair. Salamat at senior officer ko sa PLPC General ako. Good morning, Mr. Chair. Good morning. You are recognized to answer the queries of the Honorable Busita. Thank you, Mr. Chair. Under oath po kayo at LTFRB Region 6. Yes, Mr. Chair. Okay. Simplihan po natin ang sagot. Sayang ang oras. Gusto ko po malinaw sa kababayan natin. Sa pinatutupad ninyong modernization program, may mga bago na kayong sasakyan sa Region 6. Tama po ba o mali? Tama, Mr. Chair. Doon sa bagong mga sasakyan, nagtaas na kayo ng pamasahe po ba o hindi? In a way, Mr. Chair, we were sent... yes. Teka. Okay. I'm sorry, Mr. Chair. Are you a lawyer? No, Mr. Chair. But you have been in the service for how long? In LTFRB, 6 years, Mr. Chair. Maliwanag po naman yung katanungan ni Honorable Busita. Kindly answer yes or no. Yes, Mr. Chair. Para sa kalaman ng ating mga kababayan, LTFRB Region 6, may mga bago kayong mga sasakyan. Tama, mali? Tama, Mr. Chair. Nagpapatupad kayo ng mataas na pamasahe na o hindi? Yes, Mr. Chair. Klaro. Attorney Lainez, Yes, Mr. Chair. are you telling us na hindi kayo nagpapa-implement? Are you telling us na hindi ninyo alam nangyayari sa region? Mr. Chair, pwede ko pong ipaliwanag. Hindi, ang tanong ko po, alam po ba ninyong nangyayari sa region? Alam po namin, Mr. Now, Chair. sabi po ninyo, wala kayong pinatutupad. Are you telling us nagsisinungaling ang LTFRB Region 6? Nung tinanong niyo po ako, Mr. Chair, ang sabi niyo po, pag-increase dahil sa Malinaw po. modernization. Sabi ko po, kung may pinatutupad kayong increase dito sa modernization, kung Okay. meron na. Ang sagot po doon ay hindi po, wala po. Pero ang tanong niyo po sa kanya, kung nagtaas ng pamasahe para sa mga modern units, nagtaas po kasi nagtaas din po sa traditional. Pero hindi po yan dahil lang sa PUV modernization Excuse program. po. Your Honor, remember, abogada kasi yung kausap mo Kaya naintindihan ko yung sagot niya Kaya, base specific pag yung Okay, let's lawyer. be specific, Mr. Chair. Linawin ko po Meron ng modernized vehicle particular sa Region 6. Tama po. Tama po. May ini-implement po kayong pagtaas ng pamasahe which is 40% sa Region 6 para sa modernized vehicles. Tama po, mali? Tama po dahil po may petisyon para sa fare increase, hindi lang po sa modern, kung hindi Mr. pati sa Chair, Mr. traditional Chair. PUJ. Alam niyo po,
Kanina pa ako, pasensya, tao lang tayo. Kanina pa po ako mainit ang ulo eh. Ang daming nagugutom tapos paikot-ikot pa. Simplihan po natin kasi limited po yung time. Una, linawin natin. May modernized vehicle sakay sa Region 6, tama po? Tama po. Nag-implement kayo ng increase ng pamasahe, tama po? Tama po. Yung ini-implement yung increase, magkaiba yung sa traditional jeepneys, magkaiba po sa modernized vehicle, tama po? Tama po. O malinaw, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may be allowed, meron po akong video na gusto ipakita eh. Maikli lang po. Thank you, Mr. Chair. Comsec, please. RD Region 6, baka sabi mo, nakaparada lang yan. Magpapakulong ako ngayon with the approval of the Honorable Committee. Pag sinabi mong nakaparada lang yan, LTFRB Region 6, please be honest. We are all public servants. Hindi tayo nagtataasan ng boses dito dahil may personalan tayo. Imagine, LTFRB Region 6, Mr. Chair, para ka lang isang commander ng isang komande. Hindi mo alam? Mr. Chair, again, kaya ko po pinapakita yan. Gusto kong makarating sa ating Pangulo, President hamakin yung ating traditional jeepneys. Wala tayong makikitang basura na katulad yan. Magkano po yan? Millions of pesos. And Mr. Chair, pag hindi napigilan ng ating Pangulo itong ginagawa ng ating mga kasama, hindi magtatagal, basurahan na tayo. Gusto ko lang, Mr. Chair, malaman sa LTFRB. Sasabihin pa po rin ba ninyo na hindi nyo alam yan o baka meron kayong staff na magko-confirm? LTFRB Region 6. Mr. Chair, I'm not privy to the incident, but I will definitely look into it. Okay. Mr. Chair, pwede po bang ipa-verify ng Region 6 yan? Mr. Chair? Maybe you should identify also the exact place where Mr. Chair, yan po ay sa Iloilo. And more than, I think, 6 years na si RD, Region 6. Hindi ko na po kailangang, masyadong may insulto naman siya, Mr. Chair, kung i-identify ko pa yung exact address. Yeah, but kung di naman applicant yan eh. Ano, Kooperatiba yan, Mr. Chair. nag-apply with the Yan po, kooperatiba yan. And modernized vehicles yan, Mr. Chair. Yes. Yeah, Mr. Chair, excuse me. Yes. Ni Congressman Busita, based lang doon sa pinakita niya, can you give me a comment lang na ano masasabi mo? Wala pa tayo na totoo yung picture, ngayon yan. Pero based sa facts na pinakita yung picture na sira-sira mga modernized jeep, ano masasabi mo dyan? Well, Mr. Chair, I wouldn't want to speculate. That's why I would like to gather the exact facts so I could present. No, hindi kita based nga sila kasi kami, nakita namin, ang dami, di ba? Ano unang may isip pag nakakita ka ganun kadaming sasakyan sa lugar mo pa? Well, I would see it in a way may problema pag manage sa co-op. Co-op ang may problema? Yes, Mr. Chair. Hindi pa pwedeng in-import lang yan, hindi pa nabebenta or what, di ba? Kasi talagang tama si Congressman Busita. Sira-sira na. Ilang taon na yan dyan, di ba? So ikaw man ang lumagay sa kanya, based lang doon sa naman ng video, as an official ng LTFRB, ano mako-comment mo doon? I will initiate investigation, Mr. Chair. No, I mean now. Nakita mo ngayon. Yeah, nakita ko rin. I got the name actually of the cooperative and I will concur with the good congressman that I will call my staff now and look into it right now so I can update the good congressman. Update pa lang dun sa pictures. What I'm asking you is ngayon, nakita mo ngayon, napanood mo, ano nararamdaman mo? Bilang ikaw ang RD ng Region 6 at sa lugar mo nangyari yan. Well, honestly, not good, not good, Mr. Chair. So you feel bad about it? Yes, Mr. Why? Chair. Well, it would represent the region that
regardless kung fault sa co-op or not, it really would represent the region that the co-op, regardless, mismanaged. It won't look good. It won't look good. Yes, Mr. Chair. So, yun nga, yun yung point ni Congressman Busita. Please, Yes, Mr. Chair, will do that. thank you, Mr. Chair. RD, Yes, sir. yung pinakita sa inyo ni Honorable Busita, doon pa lang sa previous hearing, pinakita na yan, di ba? If you were present. Mr. Chair, with your iba pa po yan, additional pa po yan, Mr. Chair. Yung mga nakatambak na sasakyan. Nauna po yung previous hearing, Mr. Chair, iba po yun. Ito po, latest. Kaya nga, the committee hereby directs you to look into this matter and submit a report to this committee, copy furnished the Honorable Busita's office. Duly noted, Mr. Chair. Thank you. And before we proceed, allow me to recognize the presence of the Honorable Salvador Pleito, representing the 6th District, Province of Bulacan. Ano bang susunod? Tapos ka naman. Actually, Mr. Chair, hindi pa po. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, meron po ba tayong ano ba ito? Yung na-stress ako dun CDA ba yun? Cooperative Development Authority, Mr. Chair, meron po ba tayo? CDA. Nandito po. CDA. Pwede po ba kayong makinig habang may itatanong po ako sa LTFRB? LTFRB, sa ngalan ng public service, paumanhin po, ito yung aking observation. Sa consolidation po, itatanggi ninyo at itinatanggi ninyo na pinipilit ninyo, inuobliga ninyo ang mga drivers, operators to consolidate and join sa kooperatiba or corporation. Sinasabi po nyo yan. Pero sa chismis, binabalidate po natin yan. Ang ginagawa po, Mr. Chair, ng LTFRB, pag due for renewal ang sasakyan mo, uobligahin kang pumirma para do sa consolidation at isosurrender mo ang iyong prangkisa. In other words, Mr. Chair, kahit itanggi nila, ang katotohanan, pinipilit nila. Now, matanong ko muna sa LTFRB, Mr. Chair, alam po ba ninyo yung Republic Act number 9520, Mr. Chair, for the LTFRB? LTFRB. Mr. Chair, the Cooperative Act of the Philippines, Mr. Chair. Yes, thank you, Mr. Chair. Pwede po bang madinig sa LTFRB yung Article 3 sa General Concept of Republic Act 9520, Cooperative Code of the Philippines? Pwede po bang madinig, Mr. Chair? Read Article 3, Mr. Chair. Yes po, Article 3. Article 3, General Concepts. A cooperative is an autonomous and duly registered association of persons with a common bond of interest who have voluntarily joined together to achieve their social, economic, and cultural needs and aspirations by making equitable contributions to the capital required, patronizing their products and services, and accepting a fair share of the risks and benefits of the undertaking in accordance with universally accepted cooperative principles. LTFRB, tama po ba? Ang ganda. Tama po. Tama po. Napangiti si ma'am. Actually, Mr. Chair, kaibigan ko yan eh. Kaya lang, sa ngalan ng public service, ceasefire tayo. Doon po, Mr. Chair, sa binasa po ng LTFRB sa Article 3 of Republic Act 9520, may nabanggit po doon with a common bond of interest. LTFRB. Yes, Mr. Chair. Ang dami pong complaints. Ilang araw na po nag-conduct ng hearing si Honorable Chair
Akop na patunay na maraming complaints. Kaya nga po may mga nakatambak na sasakyan, hindi na nagko-cooperate ang maraming drivers. Dahil ang ramdam na po nila, with all due respect, ang ramdam po nila, niloloko na sila. Sinurrender yung prangkisa, sinacrifice yung pinaghirapang mga sasakyan, operation. Ang laki ng kinolekta ng corporation, kung ano-anong fees. Nandyan din yung mga kooperatiba. May nagsabi pa dyan, nakatanggap ng 400,000 per unit, a total of 16 million pesos. Ang dami, Mr. Chair. So, dagdag ko lang, Mr. Chair, may nabanggit po din dito na who have voluntarily joined together. Mr. Chair, pwede bang malaman sa LTFRB, voluntary pa ba yung ginagawa po ng ating mga drivers and operators? But before you answer, Madam, please. Nagagalit po ako, hindi dahil for whatever reason. Nagagalit po ako on behalf of our kababayan na umiiyak na. And by the way, Mr. Chair, hindi ko po ugali ang manakot. Ako po ay nagmamalasakit sa inyo. Pag hindi po natin ito naayos, nalalagay po sa peligro ang buhay ng iba nating mga kasama. I'll be honest with you, marami na po ang nagagalit sa LTFRB. Dahil dito, marami na po ang nagugutom, marami na po ang umiiyak. Hindi po ako nananakot. May malasakit po ako. Kung hindi po natin ito maiayos, nalalagay po sa peligro ang buhay ng iba nating mga kasama. To continue, yung po ba voluntarily pa? That would be your last question, Your Honor. Yes, Mr. Chair. And before LTFRB will answer, I would just like to announce to the members of this committee that there's a directive from our authorities that there will be a caucus of all members at 1400 hours or 2 o'clock this afternoon. So this hearing will end at 2 o'clock or 1400. Madam Laines, ilabas nyo muna po ang iyong sarili sa LTFRB. Bilang Pilipina, bilang makamahirap, bilang public servant, bilang tunay na tao, may pag-ibig sa kapwa. Ilabas nyo muna po ang sarili mo sa LTFRB. Yung po bang nangyayari, voluntarily pa? Yun, Mr. Chair, yun pong requirement ng industry consolidation. Yes po. Apa. Sabi ko po sa'yo, ilabas mo muna ang sarili mo. No other explanation. Honest to goodness answer. Voluntarily pa po ba yung nangyayari sa mga drivers and operators? Malaya po silang pumili kung sino po ang makakasama nila to voluntarily join together. Naalala ko yung sabi ni Honorable Chairman Akop, lawyer ka. Sabi po ninyo, malaya. Yes, malaya. Pero, ginagamit po ninyo yung power and authority ninyo to oblige them to join. Bakit? Malaya. Pagka po ba hindi nag-cooperate sa inyo, bibigyan ninyo ng CPC? Di po ba hindi? And then, hindi sila makakapag-renew? Hindi na po kita tatanungin. Dahil lawyer ka, pinalulusutan mo lang ako and other committee. Hindi po malaya yon, madam. Kaya ko po ito sinasabi, hindi ito kayang sabihin ng ating mga kababayan. Sabi po ninyo, malaya. Yes, ang gandang pakinggan. Pero hindi naman sila isyuan ng CPC, ng Provisional Authority. Hindi sila makapag-renew. Your time is up, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. And Mr. Chair, Attorney, yung pwede po. sinasabi lang ng aking colleague, in plain and simple language, you're using police power. The police power of the state is being used for the drivers. Would you agree with that? Yes, Mr. Chair. Yun ang ibig sabihin ni Honorable Busita. Natakot ako, Mr. Chair, kasi siya kanina nang magko-contempt po eh. Ay, hindi. Kung hindi mo masagot ng tama, he can move to cite you in contempt. Opo. It's part of our rules, Madam. Yes, Mr. Chair. Yeah. And Are you satisfied with the answer?
talaga namang ginagamit nila yung police power of the state eh. At sa salitang Tagalog, sir, pasensya po. Pasensya, Mr. Chair. Walang personalan, public service lang. May pang-aabuso po kasi. Pasensya po, Mr. Chair. Kung mali po ako, pasensya po. May pang-aabuso dito. Mr. Chair, isang question lang kung pwede. Kanino? Sa CDA po. Oh, please proceed. CDA. Tama po ba na sabihin ko, ang ganda pala ng kooperatiba? Nagbasa po ako kagabi, Mr. Chair. Talagang wala kang masabi. Pero there are 3 weaknesses pala sa kooperatiba. Are you familiar, madam? I'm familiar with cooperative, sir, pero yung sinasabi niyo pong yes, may mga weaknesses din po. Marami, 3 po yan. Familiar po kayo doon sa 3 weaknesses. I think number 1 is governance. Marami naman pong weaknesses, sir. Alam ko po, medyo kumbaga sa klase, naidlip ka. Kulang sa review. Your Honor, second question. Yes. Yes, Mr. Chair. Hindi ko na po pipilitin kung alam po ni Madam yung weaknesses. Alam ko, alam mo, hindi mo lang po ma-recite. And nabanggit ko ito, Mr. Chair. Ang ganda po ng kooperatiba, pero dinadanas po nila yung 3 weaknesses. And maybe for the next hearing, Mr. Chair, pwede po siguro assignment natin sa CDA para po ma-explain natin at makalas po natin, makita natin yung problema. And meron po, Mr. Chair, na merong mandato, may powers and functions ang Cooperative Development Authority. At dati po, Mr. Chair, kahit ako, amenably, nakanganga ako. Hindi ko alam kung paano ipagtatanggol itong mga naabuso nating mga kababayan. Samantalang mayroon palang nandyan yung CDA na dapat nagpuprotect sa kanila kung magagawa po nila yung kanilang mandato at sinseridad na serbisyo. Mr. Chair, kulang po tayo sa oras. Maraming salamat.